Napako ang mga mata ni Sergio sa likod ng babaeng nauuna sa kanya habang pareho sila naglalakad sa koridor ng building. He was looking specifically at her beautiful legs and swaying hips. A beautiful feast for a man's tired eyes. Damn, mahina niyang bulong sa sarili. The thought surprised him. Maliban sa kanyang ina at mga kapatid na pulos babae, matagal ang panahong hindi naging parte ng buhay niya ang sinumang babae. Ipinilig niya ang ulo. Ayaw na niyang balikan ang masakit na bahagi ng kanyang nakaraan. He was there for a very important matter. Something he wanted to do some years back. Dapat ay matagal na panahon na niyang ginawa ang gagawin niya ngayon. Alam niyang pwede na niyang hindi gawin yun pero para sa pansariling fulfillment, gusto niyang ituloy. Buo na ang kanyang desisyon. Kahit alam niyang may magtatawa at kukutya sa kanya, alam niya rin may mga tao matutuwa sa gagawin niya. Iyon ay ang kanyang mga magulang at mga kapatid. He wanted them to be proud of him. He lacked formal education, and that was the very reason why he was there now. He enrolled in alternative learning system in San Alfonso Community College. Isa yung programa ng kaibigan niyang konsel ng bayan ng San Alfonso, kung saan binibigyan ng pagkakataon ng mga high school dropouts na makapag-aral kapag naipasa ang pagsusulit pagkatapos ng 3 buwang programa. Mabibigyan na ang mga estudyante ng kaukulang high school diploma para makapag-enroll sa kolehiyo. Nang sinabi niya kay Alberto ang kaibigan niyang konsehal ay interesado siyang mag-aral, hindi kagad to naniwala. He came from a wealthy family and he could read and write. He spoke the English language well, even when he was still a child. Nang nag-fill up na siya ng application form, doon lamang naniwala ang kaibigan. Natuwa pa to dahil sigurado raw na mas maraming mag-e-enroll sa susunod na batch kapag nalaman ng mga dropouts na mismong si Sergio at Nuevo ang mag-aaral din. Pinapangako niya sa Alberto na ilihim muna nila sa kanyang pamilya pagpasok niya sa ALS. Gusto niyang sorpresahin ang mga to. Bilang operations manager ng Año Nuevo Development Corporation, sariling kumpanya ng kanilang pamilya, hindi na niya kailangan pa ng formal na edukasyon. Pero kailangan niyang sundin ang idinidikta ng kanyang puso. Kung naging matinulang siya sa pag-aaral noon, siguradong arkitekto na siya ngayon. Hindi niya alam kung bakit napaliko siya ng landas. Noong kabataan niya gayong masasabing perpekto naman ang kanyang pamilya. His father, Engineer Silverio Año, was a good man. Mabuti rin at mapagmahal ang kanyang inang si Teresa Año. Marahil ay dahil sa na-pressure siya sa kanyang ama who had practiced tough discipline on him, kaya nagkaganon siya. 4th year high school siya nang mapabarkada at nalulung sa bisyo. Sa takot at kahihiyan ng sa kanyang ama, naglaya siya. 3 taon din siyang tumira sa Maynila. Doon ay naranasan niya ang mamuhay sa sariling pagsisikap. Nang nakilala naman niya si Edna, ang kauna-unahang babaeng pinag-ukulan niya ng seryosong pagmamahal, na bago ang pananaw niya sa buhay, nabuksan ang kanyang puso at isip. Si Edna naging daan para magpagtanto niya ang napakalaking pagkakamali. Bumalik siya sa sariling bayan sa San Alfonso. Humingi siya ng tawad sa mga magulang at tinanggap siya ng mga to ng buong puso. Ikatiting na panunumbat ay wala siyang narinig sa mga to. Bilang ganti sa kabutihan ng kanyang pamilya, nagsikap siya para makatulong sa kanilang negosyo. He did the dirty jobs. Naging piyon siya, naghalo ng semento, nagbuhat ng bakal at hollow blocks. Natutunan niya ang lahat ng pasikot-sikot sa kanilang negosyo, maging ang paggamit ng iba't ibang construction equipment tulad ng backhoe at cement paver. Ang mga suhestyon niya sa disenyo ay pinakikinggan din ng kanyang ama. Palagi nitong sinasabi na ang kulang na lang sa kanya ay formal na edukasyon. And that was what he wanted to give them. At ngayon ang panahon para ron. How he wished Edna was still around to see how he had really changed. Pero wala na ang babae. 7 taon na magbuhat ng ito sa makabilang buhay. Namatay ito sa isang matinding trahedya, 2 araw bago sila ikasal. Nang namatay ang nobya, pakiramdam niya ay namatay na rin ang isang bahagi ng kanyang puso, ang bahaging umiibig. Ipinikit ni Sergio ang mga mata bago ipinilig ang ulo. Ayaw na niyang alalahanin ang bangungot ng pagkawala ni Edna. Bangungot na muntik nang sumira sa buo niyang pagkatao.
He had to stay in the US for 3 years to forget that unpleasant memory. Pero hindi rin siya tuluyang nakalimot. Hanggang ngayon ay dinadalo pa rin siya ng masamang panaginip tungkol sa karumaldumal na kamatayan ng babaeng pinakamamahal. Sinulyapan niya ang registration form na nasa kaliwang kamay niya. Room 214 ang nakalagay ron. Sinusundan pa rin niya ang babaeng nagtataglay ng magagandang binti at bilugang balakang. Ipinilig niya muli ang kanyang ulo. Kailan pa bumalik ang interes niya sa opposite sex? He never paid attention to beautiful women since Edna died, and that was almost 7 years ago. Bilang lalaki, dumarating ang panahong nakakaramdam siya ng sexual pull. Pero sa tuwing darating siya sa puntong may kasama ng babae, nawawala ang kanyang enthusiasm. But he was as normal as any other man. Ang dahilan ng kawalan niya ng interes sa opposite sex at sa pakikipagtalik, in general ay dahil hindi pa rin niya tuluyang nakakalimutan ang nangyari kay Edna. Mahal pa rin niya ang namayapang kasintahan. Tama na ang pag-iisip tungkol sa babae na kung nagkataon lamang nabuhay pa to, matagal na sa rin silang nagsasama sa iisang bubong bilang mag-asawa. At may mga supling na. Pakiramdam kasi niya ay dinudurog ang kanyang puso sa tuwing naaalala to. Nakita niyang lumiko si ladies room ang babae. Siya naman ay nagtuloy na sa room 214. Hindi maintindihan ni Sergio kung bakit may kaunting panghihinayang siyang nararamdaman na hindi man lang niya nasilayan ang mukha ng sexing babae. Muli ipinilig niya ang ulo. Daming. Pagpasok niya sa kwarto ay inabutan niya ang iba pang attendees ng ALS. There were some familiar faces in the room. Tila nagulat pa ang mga to nang makita siya. Naroon si Diego, ang may-ari ng Andrada Farm. Naroon din si Mrs. Sally Ramirez, isang ginang na may mga anak ng profesional. Ang iba ay kilala lang niya sa mukha, pero alam niyang kung hindi man niya kilala ang iba ron, kilala naman siya ng mga to. His life was an open book in San Alfonso. He was looking for Randel. Ang lalaki ay 18 taong gulang na construction worker sa kumpanya nila. Binigyan niya to ng form dahil lang hihinayang siya rito. Pinangakuan niya to na bibigyan ng scholarship sa kolehiyo kapag nakapasa to sa ALS. He took a seat in the second row at nasa unahan niya si Diego at kaagad na kinausap siya nito. Hindi ko na-expect na makita ka rito, sir. Nito bago siya kinamayan. Ngumiti siya. Ikaw rin, Diego? Kailangan. Gusto ko ipagmalaki ako ng mga anak ko pagdating ng araw. 4th year high school na ang panganay ko. Mali mong dumating ang panahong magkasabay kaming mag-graduate ng kolehiyo. Masaya siguro? He was still smiling when he spoke. Ayos yan, Diego. Siguradong ipagmamalaki nga ng mga anak mo. Hindi nila alam to at gusto ko silang sorpresahin. Kapag nakapasa ako sa exam, kaya kung sakaling makakausap mo ang asawa ko o makikita ang mga anak ko, huwag mo sanang sasabihin sa kanila. Sabi ni Diego. Yan din ang sasabihin ko sa'yo, Diego. Kung makakausap mo si Papa, huwag mo nalang banggitin kasi gusto ko rin silang isorpresa. Nakipag-high five ito sa kanya. Deal. Maya-maya pa ikausap na rin niya ang iba pang kaklase. Napahinga siya ng maluwag nang makita niya na pumasok sa pintuan si Randel. Ngilitian siya nito at saka naupo sa tabi niya. Tinapik niya ito sa balikat. Pagkuhan inatuon ang pansin niya sa babaeng pumasok sa silid. Isang magandang babae. Sigurado siyang ito ang babaeng sinusundan niya kanina dahil sa suot nitong tiger print skirt at blusang itim. Now he knew that lady who had beautiful pair of legs and nice butt also had a lovely face. A face that could launch 1,000 ships, he thought. Napalunok si Sergio. What was a beautiful lady doing in that room? Kaklase ba nila to? Gaya rin nila ni Diego na naghahanap ng kapunuan sa tila kulang na buhay? Humakbang ang magandang babae sa unahan at tumayo sa harapan ng desk. Tahimik ang lahat nang nagsalita ito. Good afternoon, everyone. My name is Sabrina Cortez and I'll be your instructress for this review class for the alternative learning system. Nakangiting pagpapakilala nito sa sarili. Kapag naipasa niyong exam pagkatapos ng program na to, you will earn your high school equivalency diploma. That will give you the same rights and privileges a traditional high school graduate has. Dugtong nito. Sana mag-enjoy kayo sa gagawin nating pag-aaral. Napakunot ang noon ni Sergio. Hindi siya makapaniwala sa pag-enroll niya sa ALS ay magiging mas exciting pala kaysa sa inaakala niya. Maya-maya'y napailing niya ang kanyang ulo.
Bakit ganun ang kanyang nararamdaman? Hindi niya alam kung anong mahika ang bumalot sa buo niyang katauhan sa mga sandaling yun. Hindi niya mapigilan ang mahinang pagpitlig ng kanyang puso habang pinagmamasdan ang napakagandang mukha ng kanilang instructress. Sabrina Cortez. Bagay na bagay ang pangalan nito sa kagandahan taglay nito. Her face was oval. Biniyagan ng medyo singkit na mga mata, ang magandang arko ng mga kilay nito at mahahabang pilik. Pino ang ilong nito at maganda ang hugis ng mamula-mulang mga labi. He was sure she was not wearing lipstick. Natural na mapula ang mga labi nito. She had rosy cheeks at wala ring bahid ng blush o ng magkabilang pisngi nito. Her complexion was fair at hindi masyadong maputi pero makinis. Napansin din niya ang mga pudpod na kuko nito sa kamay na walang kulay. She was wearing a tiny white gold band on her left ring finger. Was it an engagement ring? He shrugged off the thought. Ano naman kung engaged na to, pakialam ba niya? Hindi alam na seryo kung bakit hindi niya mapigilan ang sariling titigan ng babae habang nagsasalita to sa unahan. Isa-isa nitong tinatawag ang mga pangalan ng mga estudyante na nagbigay ng registration forms. On her right wrist was a tiny silver watch. Ang buhok nito ay lampas balikat na may bangs na mukhang kay Sarah Paplusin dahil makintab yun at straight. Nakaipit sa magkabilang teng ang buhok nito na nagpalabas ng tiny white gold earrings nito. So simple yet so regal, naisip niya. Pati boses ito ay bagay na bagay sa kilos at itsura nito. The instructress was beautiful. Nang igala niya ang mga mata sa iba pa niyang mga kaklase, napansin niyang nakatuon din ang paningin ng mga to kay Sabrina. Si Randall ay halos lumuba ang mga mata sa pagtitig dito. Napangiti siya. His young body had a crush on the instructress. Sigurado niya yon. Nang napasulyap si Randall sa kanya, nag-thumbs up ito. Mr. Sergio Anjonuevo? Napabaling ang tingin niya kay Sabrina. When his eyes met hers, he felt something deep within him. A feeling that was so strange. Pakiramdam na matagal na niyang hindi nararamdaman. Pakiramdam na isinama niya sa libingan ni Edna 7 taon na nakakaraan. Ipinilig niya ang ulo saka sumagot at bahagyang itinaas ang kanang kamay. Yes, ma'am. Aniya. Na bahagyang ngumiti ang babae, pakiramdam ni Sergio. Bumilis ang pintig ng kanyang puso. What the hell was happening to him? The moment Sabrina's eyes met the gaze of Sergio Anjonuevo, her heart pounded. Sa mahigit 30 estudyante na may iba't ibang edad at personalidad na nasa harapan niya ngayon, ang lalaki nakaupo sa unang upuan sa pangalawang row ang nakatawag ng kanyang atensyon. Kanina pa, habang nagpapaliwanag siya hanggang sa nagtawag na siya ng pangalan isa-isa, nakikita niya sa sulok ng kanyang mga mata na nakatingin to sa kanya. Hindi niya maintindihan pero parang tumatago sa kanyang kaluluwa ang tingin nito. Titig na nakakapagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Bagay na matagal-tagal na rin niyang hindi nararamdaman. He made her conscious and he made her shiver. What was happening to her? Dahil ba sa mga mata nitong tila nag-aaro kung tumingin? The man was handsome at hindi to tipong boy next door. Halatang bilad sa init ng araw ang tan na balat nito. Pero hindi nakakabawas sa kagwapuhang taglay nito. She instantly thought he was a laborer in a construction company or someone who worked in the farm based on his appearance. Napakagwapong construction worker o farmer naman ito. Hindi niya maaring itanggi sa kanyang sarili yun. He was tall based on his long legs and torso. He looked muscular even if he was wearing long sleeve polo and worn out Levi jeans. He had a prominent cheekbones and semi-squarish jaws that added to his masculinity. Ito ang tipo ng lalaking secure na secure ang sinumang babaeng makakasama. Nagnakaw ng buntong hininga si Sabrina. Kung ano-anong pinag-iisipan niya samantalang naroon siya sa San Alfonso Community College para magturo sa mga taong nagnanais na makakuha ng pasaporte para makakuha ng secondary education. Ilang ang dapat niyang pagtuunan ng atensyon at hindi ang ma-attract sa isang gwapong lalaki, lalo pat magiging estudyante niya to. Her main purpose is going there was to heal her broken heart. Nagtuturo siya noon sa isang university sa Manila. Pero nag-resign siya para gamutin ang sugat na nilikha ni Efren sa kanyang puso. Ang lalaki ay isa ring professor doon. Pero nakabuntis ito ng isang estudyante. 6 na buwan na magbuhat ng mangyari yon pero paminsan-minsan ay umaantak pa rin ang kanyang puso kapag naaalala yon. She should admit she had not moved on totally.
Maaring natanggap na niya ang lahat pero hindi pa rin lubos na naghihilom ang sugatan niyang puso. 3 taon na ang relasyon nila ni Efren na inakala niyang pinatibay na ng panahon at mga pagsubok. Pero hindi pa pala. They had been engaged to be married next year. Si Efren ang kabuuan ng kanyang pangarap para sa isang lalaki. Responsable, gwapo, mabait at higit sa lahat ay edukado. He had a master's degree in economics at kasalukuyang tinatapos ang doctorate degree nito. Bagay na palagi niya pinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan. Nung nabubuhay pa ang daddy niya, palagi nitong sinasabi sa kanya na huwag na pakakawalan si Efren. She loved the man with all her heart and soul kaya naging masakit sa kanya ang nangyari. Lingid sa kanyang kaalaman, may karelasyon itong estudyante at nabuntis nga nito ang babae. Nang pumutok sa universidad ng kontrobersya, minabuti niyang makipaghiwalay kay Efren at mag-resign. Balita niya ngayon ay nagsasama na to at ang estudyanteng nabuntis nito. Hindi na rin to nagtuturo sa university. Sinamantala ni Sabrina ang alok ng kaklase noon sa kolehiyo at kaibigan niyang si Anita na taga San Alfonso mismo at profesor sa San Alfonso Community College. Nangangailangan ng English professor para sa susunod na semester at dahil wala naman siyang gagawin sa buong summer, tinanggap na rin niya ang alok ng kolehiyo na magturo ng summer classes para sa ALS na programa ng lokal na pamahalaan ng San Alfonso. Bagaman naabuti ng mahigit 3 buwan ang kurikulum na ituturo niya, tatagal hanggang kalagitnaan ng Hunyo kung saan magsisimula na ang semester. Hindi naman maapektuhan ang kanyang schedule dahil hapon ang pagtuturo niya sa ALS. Noong una ay ayaw sana pumayag ng kanyang inang si Aling Azon na manirahat magturo siya sa probinsya. Pero naunawaan na rin ito ang kalagayan niya sa bandang huli. Kasabay ng pangakong dadalawin niya to sa Maynila 2 beses isang buwan. 3 oras lang ang biyahe mula Maynila hanggang San Alfonso. Kasama naman ng kanyang mami ang nakababatang kapatid niya na si Judy na isang nurse kaya hindi siya masyadong nag-aalala. Her mother was also a retired high school teacher. Ang negosyo nito ngayon ay gumawa ng coco jam, peanut butter at processed foods gaya ng tosino at longganisa. Kaya may pinagkakaabalahan nito. Sa ngayon ay nakikitira siya sa bahay ni Anita. Pero sa susunod na linggo ay maghahanap na siya ng apartment na mauupahan na malapit sa kolehiyo. Malayo kasi sa kabahayan ng bahay ng kaibigan. Hindi praktikal kung doon siya titira. Ayaw sana siyang payagan ni Anita na bumukod. Pero mas gusto niya na magsarili. Malaki rin kasi ang pamilya nito. Ang 2 kapatid nito na may asawa ay doon pa rin nakatira sa mga to. Math professor si Anita sa kolehiyong yun. Ang boyfriend nitong konsehal ng bayan ng San Alfonso na tatakbong mayor sa susunod eleksyon ang may proyekto ng ALS at nakilala na niya ang boyfriend nito na si Alberto at masasabi niyang maswerte si Anita rito. Ang hindi niya sigurado ay kung mabibili siyang magturo ron. Sanay siya sa malaking universidad sa Maynila. Pero siguro naman ay masasanay rin siya sa simple at tahimik na lugar ng San Alfonso. Sabi nga ni Anita, kapag naikot niya ang buong bayan, makikita niya kung gaano to kaunlad. Sa pinakadulo raw ng bayan ay may bagong village na tinatayo. Doon magpapatayo ng bahay sina Anita at Alberto para may titirahan pa pagkatapos ng kasal ng mga to. Marami ring paupahang apartment doon. Maliban sa kakatuwang estrangherong damdamin na nararamdaman niya sa estudyanteng si Sergio, wala pang extraordinary na bagay na maaring consider niya sa pagtigil ng matagal sa San Alfonso. At imposible na ang initial na physical attraction niya sa lalaki ay lumago. He was not the kind she would want to be Efren's replacement. Gwapo nga to, pero hindi nito taglay ang iba pang katangi ang gusto niya sa isang lalaki. Hindi siya mapanglait na tao pero kailanman, hindi niya malilimutan ang palagi sinasabi nun ng kanyang ama. She had to choose an educated man. Subalit alam niyan, hindi yun ang pinakamatibay na batayan. Si Efren yung edukado. Niloko siya. Pero hindi rin batayan na porke niloko siya ng isang edukadong tao. Pasaporte na yun para pumatol siya sa hindi edukado. And what the hell was she thinking about? Kaya nga nasa harapan niya ngayon ang mga taong yun ay para maging edukado. And so, iniisip pa niya kapag nakapagtapos si Sergio, magiging bagay sila? Ano ba pumapasok sa utak niya at nakakapag-isip siya ng mga bagay na ni sa hinagap ay hindi niya dapat iniisip. Malay pa niya kung pamilyadong tao na pala ang lalaking ito.